Welcome ulit dito sa mini video series natin about sa Caltech, sa EE Professional Subjects. So bago nga pala tayo magsimula, no, kung wala ka pang review center para sa iyong preparation sa REE Licensure Examination, try mo sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So you can visit our Facebook page. So inquire kayo doon ng mga rates namin sa review para mas matuto kayo ng mga ganitong bagay. So ngayon, ituloy na natin ang discussion. So for this video, ayan, may application tayo ulit ng Mode 3.2 sa topic ng sleep at rotor speed. Sa behavior ng isang induction motor, mayroon na kagad tayo ng mga predetermined sets of data at hindi natin ito maiiwasan. So pwede natin ito i-breakdown sa dalawang point, okay? So, point 1, yung standstill. So, kapag yung motor is nagsisimula pa lang, okay, so yung slip niya is nasa 100%. Or let's say, yung slip ay 1. At lalabas naman at that time, yung rotor speed is 0. Kasi di ba yung formula natin ng slip is equal sa ns minus nr all over ns. So, di ba at start, kung hindi pa siya kaagad nakakapag-turn, ang rotor speed ay 0, so ns over ns, lalabas yung slip mo ay 1. So predetermined na kaagad. Lalabas yung slip mo ay 1, tapos yung rotor speed mo ay 0. Okay? Yan yung point 1. And then yung point 2 is yung synchronous speed. So kung yung motor mo ay nangyaring nakasabay sa speed ng stator, okay? Or nung rotating magnetic field, lalabas yung slip mo naman is 0. Kasi 'di ba pag nangyari na ns is equals to nr, ano para mangyayari? Ns minus ns all over ns. Etong numerator mo magsi-0 na. So kung 0 na 'yan, lalabas yung slip mo ay 0. So makukuha na kagad natin yung predetermined sets of data. So yun nga lang, ikaw bahala kung sino ise-set mo na x or y. Kasi pagdating dito sa induction motor, okay, ang meron tayong curve or yung data is yung relation ng torque sa slip. Wala kang makikitang i-box nun na merong graph ng slip laban dun sa rotor speed. So tayo na lang gagawa. Dahil meron tayo inverse proportionality na nakikita. So pwede natin sabihin yung x is siya yung slip and then yung y-axis siya yung rotor speed. So, pwede natin siya i-graph, no? So, kung yung slip mo is 0, di ba, lalabas yung rotor speed is equal sa stator speed. Or let's say, di ba, yung formula ng stator speed is F multiplied by 120 all over number of poles. Okay? At kung yung slip mo naman is 1, di ba, lalabas yung rotor speed mo is 0. So, yan, kung meron na tayong predetermined sets of data, pwede na tayo makapag-solve. Ma-establish na natin yung line at tayo ay makakapag-interpolate na or extrapolate. So with that, sagutan natin itong problem number 6. Ngayon, ilipat natin siya dito. Okay? So for problem number 6, meron tayong 3-phase, 4-pole induction motor na merong full load slip of 4.5%. So ngayon, yung unang tanong, what is the full load rotor speed? And then yung pangalawa naman is, ano yung slip kapag yung motor is nagra-run ng 1,650 RPM. Okay. So ayun nga, 'di ba sabi natin, gagawa tayo ng sarili nating graph. Yung y-axis is siya yung speed, okay? And then yung x-axis siya si slip. So pag nakuha na natin na 1 yung slip, wala na tayong speed, nasa 0 na siya. Okay? At kapag 0 naman yung slip, 'di ba? Lalabas yung NR natin is equal sa NS. So ngayon, gawin natin, mag-solve muna tayo ng NS para ma-solve natin yan. Okay? So kapag sinabi natin ano yung full load rotor speed, maglalagay tayo ng slip and then y hat. Kasi yung speed ay nasa y-axis.
ano yung expected speed natin kapag yung slip ay ganito. Okay? So yun, 'di ba, yung full load slip natin is equals to 4.5% or 0.045. Kaya sa Caltech natin, para makuha natin itong full load rotor speed, since ang speed ay nasa y-axis, ang magiging equation natin is 0.045 y hat or yung ine-expect natin na value ng speed, yung nasa y-axis, kapag yung slip natin ay naka 4.5%. So, pero yun, iayusin muna natin yung data natin. Okay? So, ayan. So, yung X is para sa slip and then yung Y naman is para sa speed. So, yun. Diba kapag nagkaroon nga tayo ng slip na 0, okay, yung rotor speed natin is equal sa stator speed. So, ano ba yung stator speed? So, NS is equal sa frequency, which is 60 multiplied by 120 divided by number of pole. 4, okay? So, yan, 60 hertz times 120 all over 4. Or, di ba, let's say, yung NS nga is F, 120 all over T. So, yan, yung magiging speed natin dyan is 1,800 RPM. So, yan, pakita nga natin, mode 1, 60, multiply by, okay, so 120. Tapos, all over 4. So, ayan, 1,800. Okay? So, ayan, mayroon tayong 1,800. Okay? At 'di ba, lalabas naman kapag yung slip natin is 1, yung speed natin is 0. So with that, ma-establish na natin yung data, map out na natin, no, yung relation ng slip dun sa rotor speed. So ngayon, gagawin natin is mode 3-2. So yan, kapag 0 yung slip, equal yung rotor speed sa stator speed, which is, okay, so 1,800. So ayusin lang natin, no, masyadong umano yung ilaw. At ayan naman, yung slip natin is 1 kapag yung rotor speed, 'di ba, is 0. So with that, okay na yung data natin, press AC. So yun nga, 'di ba, yung magiging formula natin, kapag yung slip natin is 4.5%, ano yung magiging speed? So yung 0.05 is yung value ng X. At ayan, magsasagawa tayo ng regression analysis, apps, okay? And then 8, tapos Y hat, which is yung 5. So ayan, 0.05 tapos expected Y natin or yung expected speed is equals to, ayan, so 1,719 RPM. So nasagutan na natin yung unang tanong, okay? So ngayon naman, 'di ba, ano daw yung magiging slip kapag yung motor is magra-run ng 1,650 RPM? So tandaan, 'di ba, yung slip natin is x-axis. So ang gagamitin mo diyan is x hat. Tapos sa harap niyan, ilalagay mo yung speed. Ano yung speed at yung ine-expect mong value ng x or ng slip. So para dito sa second question, siguro kayo naman mag-try. Ayan, para ma-try nyo naman yung Caltech pagdating sa induction motor, especially sa relation ng slip with pertain sa rotor speed. So, hope na marami kayong natutunan, no, dito ulit sa mini video series natin ng Caltech. At sa susunod, okay, wala na tayo sa linear. Puntahan naman natin yung ibang curve fitting sa stat mode. So yun, see you na lang ulit sa susunod na episode. Thank you and bye-bye!